We shall structure the discussion as follows. Number one, presentation of the PNP. Of course, it is going to be preceded by the opening statement. Prior to the execution, the PNP engaged with local officials to ensure a peaceful and orderly police operation and minimize any potential disruptions to the community. During the police operation, we deployed an appropriate number of personnel and utilized extensive resources for critical reasons. Number one, the primary subject of the warrant posed a high threat due to his considerable influence and extensive network, which significantly complicated our... Ito ha, para lamang po sa kaalaman natin, ipapakita natin to ha. This hearing is all about, ayan live Senate hearing on excessive force used by PNP on KOJC. Actually, yung mga mainstream media, ang kanilang kinuha lamang ay yung hindi masyadong pinaka-topic. Ano po yun? Yun po yung security ni BP Sara Duterte. Yun lamang po kinuha nila at binalita nila. But the entire hearing, it's all about the excessive force of PNP doon sa KOJC premises. Yun po yung hearing. Hindi po yung kay BP Sara Duterte talaga. And yet, wala silang pin-pick up kay BP Sara, KOJC. Our efforts to apprehend him. Sabi nga ni Garski, baka may utos. Sino? Ayun na naman, yung high nila. High supreme being nila. Second, intelligence report indicated the subject may employ armed civilian supporters to evade arrest, necessitating the deployment of the Special Action Force to thwart any potential threat. Remember, fugitive Kibuloy himself declared, and I quote, "Hindi ako pahuhuli ng buhay," and unquote, a clear indication of his defiance. Fugitive Kibuloy's blatant disregard of the law and the mockery of the judicial process presented a formidable challenge to our security forces and the integrity of our criminal justice system. The effective execution of the operation was crucial to prevent negative international repercussions and to uphold our commitment to justice and security. For the information of this honorable committee, on the day of the operation, despite facing unprovoked resistance from KOJC followers, our personnel exercised remarkable self-restraint and maximum tolerance throughout the operation to avoid tension and prevent any untoward incident. They remained calm and disciplined to escalate the already tense situation. Even when faced with aggression, being dosed with water, and sustaining injuries, our police officers did not retaliate or resort to excessive force. It will be shown later how our police personnel were water cannoned. Yet, despite adhering to police protocols, allegation of excessive force have emerged. It is incumbent upon us to address this concern. So, ang kanyang counter-argument, Lance, to the entire excessive force, it was the use of cannon o yung water cannon na sinasabi niya dito sa kanila. Na unang-una, kaya naman kayo ginanoon kasi umakyat kayo. Sino ba namang gago? Na bigla-biglang aakyatin mo yung gate. Akyat bahay kayo, sir? Alam niyo yung ginawa? Yan is recorded, Recorded on video yan. 3:45 or 3:50 ng umaga, bigla niyong inakyat without presenting any warrant. Anong gusto niyong gawin? Tanggapin kayo bigla? Di ba? At saka hindi yung water cannon yan. Ang water cannon yung ginagamit ng mga incheck. Yan po ay hose lang. Hindi nga malakas yung tubig Actually, sa totoo lang Actually sa totoo pa. Sa totoo lang, kung ako nga sa KOJC, dapat nilaksan nyo yung pressure Para lang nilang binasbasan ng ng holy water yung mga pulis. Diba? Hindi naman yung water cannon. Ito naman si Marbil, Romel, kaya ginagalitan ni BP Sara Duterte, napakasinungaling mo With transparency and accountability. In response, I immediately directed our Internal Affairs Service to conduct a thorough and impartial investigation to determine whether or not any operational lapses were committed during the police operation. Our objective is to uncover the truth and to hold accountable any individuals who may have exceeded. Sabi nito, tapos pati member nila basa din. Paano nangyaring, bakit ginagamit yung victim card? Hindi, kaya nga dito mo nagre-reklamo ang pulis. Sila may dalang baril. May dalang mga granada dyan, kanyon. Tapos binasa lang sila ng malakas-lakas na hose na pang garden. Hindi ginagamit sa garden yan Alam nyo ba na kung bakit may ganyan? Kasi alam nyo ang laki-laki ng KOJC. Uy, Madam Elizabeth Dinsangan, maraming salamat.
pandagdag natin yan. Nangalit yun bukas. Hindi totoo Alam nyo ba kasi ang laki-laki ng KOJC? Nakita nyo yung Glory Mountain, di ba? Ang laki-laki nun, ang dami-daming anik-anik doon. Kailangan talaga ng, hindi pa pwede yung, paano mo didiligan yun na hose lang ang gamit mo? Bidet. Para kang tanga nun. Abuti nga siguro na 1 taong bago madiligan yung buong yun. Kaya meron silang fire truck. Para pag nagdinig sila, madami-dami naman na madidiligan nila. Kaya nga pansinin nyo, hindi malakas Kasi kung malakas yun, pampatay sunog yun. Hindi, tinan nyo, di ba? Yung ano lang, parang pampaano lang yun pampadilig lang. Ay naku, Marbelo, Their authority. This investigation is being conducted with utmost integrity. Boss Dada, after ng kainan natin sa KOJC tsaka programa natin, inom tayo dito sa amin, Diyan sa kanto, maghanap tayo ng away. Ganap tayo dyan, mag-red horse tayo dyan. Na-stress ako sa mga to And independence, free from any undue influence or interference. As a result of the investigation, we have administratively relieved 15 PNP personnel, including 3 police commission officers. Laks naman, keso ni-relieve daw. Elizabeth Gash, maraming salamat. Keso daw merong problema ni-relieve. Ang balita namin kaya sila na-relieve kasi hindi sila sumunod sa utos na talagang gibain yung gate ng ng KOJC. And 12 police non-commissioned officers. Let me clarify. These officers were relieved not for abuses but for their failure to arrest the fugitives of the law, Kibuloy and his co-accused. Ganon? Porkit hindi nila na-aresto, kasalanan na nila? Kaya sila na-relieve? Kaya nagagalit si BP Sara Duterte sa'yo Napakasinungaling yung sir Dahil lang sa hindi nahuli? Kasalanan ba nila? Ay sus. Sir, huwag nyo naman kami medyo hindi ata ako maniwala dun Ay nako. To absolutely clear, the police operation is aimed at executing warrants of arrest for individuals accused of serious offenses. Their status as fugitive is indisputable. Instead of cooperating with law enforcement officers, members of the Kingdom of Jesus Christ disgracefully choose to use women and children as human shields, obstructing and delaying the lawful actions of the police. Armed with bolos and other bladed weapons, male members of this group engage in violence. Sabi nito isa, bakit 15 lang ang nirelieve kung talagang yun ang dahilan? Hindi nakaresto, bakit 15 lang ba nagpunta doon? Dami-dami. Di ba? So dapat sana nirelieve lahat ng tao doon. Oy, sus naman Marbil. Tayo na lang naglolokohan pa tayo, sir Patients with police officers. As a result, 6 individuals and 2 minors were taken to the police station but were released the same day for humanitarian reason. Criminal cases for violation of PD 1829 or obstruction of justice have been filed against them through regular filing. In the interest of transparency and accountability, the Sabi nito, binanatan ka ni Maharlika, Banat Bay, ano masasabi mo dun? Magpakilala ko muna. Maharlika supporter ka ba? O Duterte supporter ka? Tsaka kita sasagutin. Kasi medyo wala ka sa hulog Wala ka sa hulog. Kita mo ito topic natin. Hihirit mo yung Panginoon mo diyang si Maharlika. PNP is open to any investigation if only to carry out the truth. We hope that the focus of the investigation will squarely rest on the action and practices of some officers and members of the KOJC, not on the Philippine National Police. The allegations against fugitive Kibuloy and his associates are serious and cannot be ignored. The PNP is simply fulfilling its duty to uphold the law and protect the community. Silver, salamat po. The PNP will relentlessly pursue its mission within the bounds of law. We are committed to learning from this incident to prevent its reoccurrence and further strengthen our operational strategies. Forward na natin tong part na to. Puro kasi nungalingan ang sinasabi dito. Are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po ang, kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pe-personalin. Karapatan niyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig nito para malinaw po. Tinatanong po talaga
taong bayan. Hindi lamang po ang masasabi nating, alam nyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto nyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's, yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's, ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin, at galing po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, na mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga when they retire. Pero sir, tinanggalan din nyo yung mga sinasabi ninyong kaklase ninyo na mga general, ganyan-ganyan. Sir naman. Tayo na lang, nag-aanuhan pa tayo. Paano yung mga Chinese businessman, sir? Na hindi oposisyon, tinanggalan nyo ho ba? Yung totoo, sir. Ang dami dyan na mga, porket hindi sila nasa oposisyon, hindi nyo sila tinatanggalan. Tama po ba, sir? Pero yung mga alam ninyong medyo malapit sa mga Duterte at supporter ng mga Duterte, di ba, sir? Matik na tinanggal nyo kagad. Tayo na lang, sir, nag-aanuhan pa tayo. Kasi may mga threat is only about 6 months, and afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have... Sir, yung dahilan nyo medyo sabit na naman eh. Kasi sir, ganito yan, ako sinasabi ninyong walang threat. Kalokohan yan. Kasi meron tayong tinatawag na threat assessment for you to have an availment. Sir, hindi nyo po alam yon. Alam nyo yun, sigurado ako. Hindi maa-aprobahan ang paglagay ng PSPG kung walang availment. At yung availment na yon, makukuha mo yon kung may threat assessment. Pupuntahan ka ng pulis, iimbestigahan ka, tatanungin yung threat mo. I went through that, sir. Kaya wag tayong magpaikot-ikot. Totoo yun, sir. Meron akong police blatter, police report. After nun, pinuntahan pa ako ng 4 na investigador. Tinanong kung ako nagsisinungaling o hindi. Pinakita ko mga ebidensya, may threat assessment na tinatawag. Because of that, inapprove ang availment. Pag inapprove ang availment, doon, meron ka na ngayong bibigyan katutulungan ka ng kapulisan na magkaroon ng security. Sir, di nyo alam? So, wag mo natin sabihin na walang threat kaya tinanggal. In the first place, paano sila nagkaroon ng availment kung wala silang threat? Okay, paikot-ikot tayo, sir eh. Have to reframe po yung kasi yung term po natin. VIP ang security. No, there's no term as VIP. Wala naman nagsasabi kayo lang ang nagpasok ng VIP. May threat ang pinag-uusapan dito, sir. Bakit yung tinanggalan? Oh. Sige nga, sir. Ako, sige, oh. Silipin nyo, sir. Meron akong availment. O, diretso ako, sir. May availment ako. May threat assessment ako. Meron pa ako until now. Bakit yung tinanggal? High threat po yung akin, sir, ha? High threat po yun. Hindi po yun moderate threat. Bakit? Dahil nasa opposition ako, sir. That's the truth. Huwag tayo magpaikot-ikot, sir. Huwag tayo magpaikot-ikot. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat. Paikot-ikot tayo, sir, eh. Oh, punta na tayo kay BP Sara Duterte. Don't tell me walang high security threat si BP Sara Duterte. Isa nga lang ang politikong lantarang lumalaban sa NPA. Siguro yan si SBG, si Bato, syempre PNP chief yan dati, si Robin, yan yung mga lumalaban talaga, ang mga Duterte, lumalaban sa mga NPA. Walang threat. Sir, niloloko nyo naman kami, sir. Threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat. And hindi po there's a difference between a perceived threat and an actual threat. At dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po. Hindi, kalokohan yan, sir. Ako ito bakit ko sinasabi yung tungkol sa akin? Kasi ako mismo eh. I know. Ako mismo dumaan sa proseso. There is an actual threat. Tapos sasabihin mong, ano lang yan, perceived threat lang yan. Sir, alam mo ba yung sinasabi mo, sir? Ano to, gumagawa kami ng invento?
Mag-aaksaya ako ng pera para magpa-bulletproof. Mag-aaksaya ako ng pera para hindi makalabas na mag-isa. Tapos sasabihin mo, perceived threat lang? Eh, lalong-lalo na siguro sa Vice President. Sir naman, pinaglululoko nyo naman kami, sir, eh. po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po. Kaya nga may PSPG para hindi mag-moonlight, eh. Kaya, eto nga, ayan na naman kayo, sir. Yung, alam mo, halatang nag-sorry, ha? Sir, I think you are lying. Pag ganun-ganun ka sa dahilan mo, una, walang threat. Pangalawa, dahil may nag-moonlighting. Alam mo yung may moonlighting, ibig sabihin, hindi naman sila sa PSPG. PSPG is the unit that protects. Kaya nga PSPG pangalan yan, eh. Police Security Protection Group yan, eh. Etong mga nag-moonlighting galing sa ibang unit na nagbantay ng pribado. Yun. Kaya nga may PSPG. Tapos sasabihin mo ngayon, kasi kaya tinanggal ni recall kasi may mga nag-moonlighting. Paano hindi Sir, ang dapat mong tanggalin, yung mga wala sa PSPG na sumasama doon sa mga sibilyan. Legal po, yung na kay VP Sara Duterte, PSPG po yun. Sasabihin na naman ni Mike Tae, pa-special si VP Sara Duterte. Yan kasi yan yung ano nila, yung picture nila, yung nagpapa-special si VP Sara Duterte. Sabi nga ni VP Sara Duterte, walang problema sa kanya yung pagbabawas. Ang problema sa kanya yung kasinungalingan ni Marbil, ni Romel. Yun ang hindi maintindihan ni Romel, eh. Hindi nagagalit si VP Sara Duterte dahil tinanggal mo o binawasan mo yung mga tao. Naiinis siya dahil daldal ka ng daldal sa media at puro kasinungalingan ang nilalabas mo. That's the truth. It's not yung pagtanggal. Yung kasinungalingan, sir. Yun. Being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. We want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case Kalokohan. Sir, kalokohan. Anong gusto nyo pang reason? Inimbestigahan na ng tao nyo, sir. May threat. Inimbestigahan na ng tao nyo, ha? Tao nyo, sarili nyo tao yung nag-imbestiga. Mga pulis din. Kasi sabihin mo, walang threat. Ikaw ang taga-desisyon? of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sasabi ko lang, second, He is loved by the people. Yan ang dahilan niya kaya wala daw threat si VP Sara Duterte. Sir, si BBM, 31 million ang bumoto dyan. Loved by the people din yan. Tanggalan nyo kaya, sir? Yung pamilya niya, tanggalan nyo rin. Loved by the people din yan. Is that a reason? Loved by the people, walang threat? Sir naman, ginagawa ninyong tanga yung mga kausap nyo, pero loved by the people? Eh paano yung, don't tell me everyone loves VP Sara Duterte. Yung mga NPA, love po ba siya? Yung mga terorista, love po ba siya? Si Trillanes, love po ba siya? Yung mga komunistang congressman, love pa po ba siya? Yung mga tanso na araw-araw siyang binabanatan, love po ba siya? Yung mga bayarang bungal, love po ba siya? Yung isang tae dyan, love po ba siya? Hindi ko sinasabing may plano itong masama kay VP Sara Duterte, ha? That's not my point. My point is, mali yung dahilan mo na wala siyang threat because she is loved by the people. That's Muntik ako na nasabi, Diego Latigo, yung stupidity. Ayoko sabihin yun, eh. Pero ginagawa tayong bobo nito, eh. ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with the strong stand against the CPP-NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po.
And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BP? May 31 po. 31. Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel dun sa 31 na iiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details sir. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that. Nancy Fuku. Dali, dahan-dahanin natin. Baka may mabanggit ko. Baka ano. Nancy Fukumura. Our Vice President is properly secured and protected. Can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanya mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, Era Jean, salamat. komportable siya, baka pwedeng yun ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun. Andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niya maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng tapos may iniwan ka na 31. Siyang September, salamat po. Can I make it clear first na ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. Yun, ang galing ng optics. Kita nyo? Ang tinatanong ni Bato, ilan ang tinanggal mo? Ang sagot ni Marbil, ang natira sa kanya. Halatang naturuan na to. Yung mga ganyan sagutan, naturuan na ito kung paano sumagot ng pasok sa propaganda nila. Ang propaganda kasi nila ngayon, marami pa rin namang security si BP Sara Duterte. Alam mo, sinasabi lang naman ni Bato? Simple. Ang sabi lang ni Bato, pwede ba yung remaining, ang mamili na lang ay si BP Sara Duterte kung sino yung kampante siya? Siyempre nga naman, kung gusto mo may magsisecure sa'yo, yung mga talagang dati mo ng security. Bakit? Ito nga dito nga ang kalokohan Tinanggal mo lahat, pinalitan mo ng 30, yung binalik mo yung 30, pero hindi na yung mga dati niyang security. So if you are saying the issue is yung dami ng security, bakit tinanggal mo lahat tapos ibinalik mo yung 30 mahigit na hindi niya nakakilala? Mga hindi na taga Davao. Nagigets mo? It's not the number. Yung confidence nung taong sinisecure. And ang sabi ko nga, ang 106 na sa wala na ko doon sa wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Tapos pati yan, idadamay mo yung AFP. Sabi niya kasi, hindi, meron naman siyang security from the AFP. That's not the point. That AFP is under the Office of the President. PSG yan Presidential Security Group. PSG yun, under the control of the President. Office of the President. Sir, alam nyo naman siguro ang sitwasyon ni BP Sara Duterte. Bad shot siya ngayon. That's publicly sinabi ng asawa ng presidente. Bad shot siya. Which controls the Office of the President. Tapos gusto mo, sasabihin mo, yun ang dahilan mo. Anyway, secured naman siya mula sa PSG. Sabi nga ni Bato dito, swak yung banat ni Bato dito Sabi niya, let's not talk about AFP. Pulis ka, di ka naman itaga AFP. Huwag kang, huwag kang nangingialam sa AFP. Alam mo talaga, sa totoo lang, ang mga kababayan, habang pinanonood ko to Na sobrang kapanonood ko nito, parang sabi ko, bigla ako nagkaroon ng pangarap
Parang gusto ko maging senador, ha? Hindi, totoo. Hindi dahil sa pangalang senador, ha? Hindi. Kasi ayariin ko talaga pag ako senador. Talagang ipo-point out ko yung kasinungalingan ng mga ganito. Di ba? Sandali ba ito pinakikialaman ng AFP? Ang usapan dito, ikaw ang PNP chief, PNP. Ang tinatanong ko, PNP. Sasabihin mo, hindi, may natira naman mga taga-AFP. Minsan talaga eh. Sabi ko nga eh. Kaya lang, destiny yan eh. Saka wala tayong pera, wala tayong magawa. Pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor. O kahit nga ano eh. Kaloob-loob ko. Sige, kahit di na ako maging senador. Basta payagan lang ako magtanong dyan. Yung bang ganun? At yung mga local police ng Davao, yan yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31? Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na yun. Dali ha, joke ko lang yun. Huwag kayo nagpapaniwala ha. Pag nagpaliwala ka, pupukpukin ko kayo. Joke lang yun. Hindi ko sinabing tatakbo ko. Wala akong plano. Joke yun, joke. People on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang, ako bilang isang Pilipino na gustong ma-secure ating pangalawang pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo doon sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA, at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga pulis na yun na local, ay you and me can sleep properly at night na walang mangyayari sa ating Pangulo. That's my assurance to you. Kaya balik mo yun. Kaya ako nakiusap sa'yo. Yun lang, appeal to you. Na pwede balik yung mga taga Davao. Kahit na yung 31 lang, yung 31 na sinabi mo iniwan, palitan mo yun ng mga trusted niya, na kilala niya. Yun lang, pakiusap ko sa'yo. If I may, Mr. Chair, no? Itong 31 na naiwan na GPNP, choice to ng Vice Presidente o kayo na po ang pumili dito? Bago na po ba sila? Chairman, hindi ko kasi nakita. Banateros, Baines, Lori, salamat po. Thank you very much. Ito yung tanong. Ikaw ba ang pumili nung natitirang security ni BP Sara Duterte? Ito ang sagot niya, hindi daw niya nakita. So naglagay ka ng pulis kay BP Sara Duterte na hindi mo binackground check? Sorry ikaw ang PNP chief. Ang sinisecure mo supposedly ay ang pangalawang pinaka makapangyarihan sa Pilipinas. Yun ang Vice President. Tapos hindi mo dinoble check? Nung tinanong ka kung sino itong mga to, hindi mo kilala? It's only the 106 no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 yan, I really hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSPG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers. No? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But kung sinasabi niyo po, it will help. Sabi nito iba, Banat ba, hindi ka ba pwede mag-attend ng ganyang hearing para mag-ask mo sana? Hindi pwede kasi una, wala naman akong kinaugnayan. Baka naman sabihin nila, papapil-papil ako dyan. Pangalawa, hindi naman pwedeng mag-ask ng question ng resource person to another resource person. Dadaan pa rin sa senador. So, senador lang talaga ang pwede. Pag-isipan natin, malay nyo. Joke lang po. Then let it be po. We have hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Pakicheck naman na GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ang sasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sasabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang nakadeploy ngayon na PSPG sa mga
negosyante lang. Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will, Ay! Booking ka. Sigurado ako may alam si Senator ba itong mga negosyante. Marbil, wag ka na magpaikot-ikot. Wag ka na magpaikot-ikot. Mabubuking ka eh. Alam mo, sabi ko sa'yo, maghahanap talaga ako. Maniwala ka sa akin. Relax ka lang dyan. Maghahanap talaga ako na merong kang security na Chinese. Ibubuking ka talaga kita. Akala mo ha? Huwag tayo maglokohan. Tuloy. pinatanggal ko po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating Pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga natin i-secure. So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, pinarating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you very much. Salamat. Senator Ruben Padilla, General Senator Bongo. Apo. Babalik kaya niya. Baka umuoo lang.